Okay. Saan na tayo natapos? February 25. February. Yan. So, sabi natin dito sa February 25, ang medyo kakaiba dito, hindi naman pera yung winidraw ni Doc Paul, kundi office supplies. Okay, but then again, kahit ano man ang withdrawnan, ang gagamitin mo pa rin yung drawing account. Okay, so you debit Paul drawing pa rin. Credit supplies, office supplies. 2,500. And then yung credit, okay, office supplies bang ginamit dito? Office supplies ano? Hindi supplies lang, okay. Yung credit, office supplies. Kasi yun yung nawala dun sa business. Yun yung lumabas instead of cash. Okay. And then, last, February 29, okay, Dr. Paul invested additional computer equipment worth 75,000. Okay. Ito, para kang bumalik sa simula ng February 1. Ang nangyari ngayon, additional investment. Okay. So, anong inilagay mo sa business? Computer. Okay. So, you debit computer equipment. Yan. All capital. And then, you credit Paul capital. Good. Okay, 75,000. Okay. Oh. Tapos na tayo sa journal entry. Any question? Hindi, ako muna magtatanong. Okay. Gusto niyo ituloy ko na sa kasunod na procedure kasi madali na ang kasunod na procedure nito. Yung posting. Sige, sir. Sige, sir. Kasi mahaba pa naman oras natin eh. Okay. Kasi mamaya baka pagbigla ako nag-cut. Sabi ni Mami, nag-a-under-time ako. Okay. Ang gagawin ko dito, since ito naman ay recorded, okay. Pwede nyo malikan, di ba? So, kung wala na kayong, meron pa bang question dito? Yun muna, sa journal entry. Malinaw na yung pagde-debit at pagke-credit, class? Yes, sir. Kung mapapansin natin, yung sinasabi ko na ganito, yung T account, ito kasi siya, ito yon, yan yun eh. Diba? So yung debit, yung credit mo, diba? Kaya kung mapapansin mo, tandaan mo lang talaga yung rule ng asset, expense, at saka drawing. Tapos liab, or yung payable, para hindi ka nalilito. Tapos capital, tapos income, or revenue, diba? Yan. Yan lang naman. Okay, ang sabi nga natin, class, okay, ito at saka ito, dapat na andito lang yan sa debit for basic accounting purposes. Tapos, itong capital at saka yung income or revenue, kabaliktaran naman, laging nasa credit. Kung mapapansin mo, itong si asset, minsan nasa debit, minsan nasa credit. Ang example nga natin ay yung cash, di ba? Tuwing kailan napupunta si cash sa debit? Pag may pumapasok na pera sa business. Tuwing kailan napunta sa kabilang side or credit side si cash? Kapag may nababawasan. Tama ba ako? Okay. Si liability, tuwing kailan ito na kay credit? Kapag bigla kang nagkakaroon ng utang. And kailan naman siya napupunta sa kabila? Kapag nababawasan ng utang, kapag binabayaran mo. Okay? Meron pa bang question? Wala na, sir. Wala na. Okay, kung wala na, let's continue dun na sa kasunod na process. Actually, nakadalawang step ka na. Yung unang step natin, hindi naman recording eh. Ang unang step natin, mag-a-analyze ka ng problem kung siya ay business or not. Katulad ng ginagawa natin ngayon, di ba? Tapos ang kasunod mong ginagawa doon, yun by recordable or non-recordable? Katulad nung nangyari nung December 8, yung tinanong nyo sa akin kanina, tsaka yung memo entry. Okay, that's the first step, analyzing. Kasunod na nga, yung journalizing, which is itong step 2 natin. Okay, yung mga susunod, madali na po siya. Kasi ang gagawin na lang natin dito, sinasummarize na lang natin. Okay? At pag sinabi kong sinasummarize, kapag tinanong kita ngayon, balikan natin itong, balikan natin yung chart of accounts. Ngayon kasi, tatanungin kita. Pag tinanong kita kung magkano ang balanse ng cash, tatanungin kita, magkano na ang balanse ng cash sa ngayong katapusan? Okay? Masasabi mo kung magkano. Magkano ang balanse ng accounts receivable? Masasabi mo kung magkano. Okay? So ang point ko dito, yung kasunod na gagawin natin, nagsasummarize na tayo kung magkano ang balanse nitong mga to. Kasi sa general journal, hindi mo malalaman dahil napakaraming transaction.
So ang kasunod na step na gagawin natin, class, okay, is yung tinatawag na posting. Okay? So, oops, wait lang ha, may nag-message kasi. Sign natin. Ano ba tong chat na to? Nahina po ang internet, nagpuputol-putol po. Nagpuputol-putol ba ako? Hindi naman. Or baka sa inyo lang? Sa amin po, hindi naman. Okay, sige. Sige. Yan na nga. Yung ang kasunod na natin is itong posting. Ang posting, okay, ganito ang itsura para mas maintindihan natin. Di ba meron kang mga tinatawag na account title sa chart of accounts? Yung mga yan. Diba? Arrange naman yan from cash to expense. Okay. Ang una mo lang gagawin, by the way class, ang posting ay ginagawa, okay, sa ledger. Okay? Kasi 'di ba ang journalizing ay ginagawa sa journal or sa general journal. Okay, ang kasunod mo nang gagawin posting, gagawin mo sa ledger. Ngayon, ang ginawa ko dito ay hindi ledger ang ginamit ko, kundi T-account. T-account. Alternative kasi siya sa ledger para nagmamadali ka ng mag-summarize. Okay? So this time, ang gagamitin ko muna T-account para may idea ka ng debit at credit posting. Doon sa second semester natin, doon na tayo gagamit ng ledger talaga. Pero ganun din naman yung ganun din naman siya. Okay? Naka-tabular form din siya. Dito lang ipapakita ko lang kung paano mas madaling mag-posting. Okay, so simulan na natin. Yan, paano ba mag-posting? Ang unang mong gagawin kapag binigyan ka ng chart of accounts at may mga T-account na ganyan, i-plot mo muna yung mga account title sa taas niya. Okay, halimbawa si cash, ilagay mo rito cash. Anong kasunod? Accounts receivable. Di ba? Anong kasunod? Notes receivable. Office equipment. And so on and so forth. Okay? Nilalagyan mo ng kada account title ang kada T-account. Okay? At alam mo naman kung anong ibig sabihin class ng di ba? Alam mo naman kung anong ibig sabihin nito, di ba? Ito ay debit, ito ay credit. No need na nailagay. Alam mo na 'yon. Okay, na ito'y debit, ito ay credit. Okay. Ang tanong, kapag nagawa mo na yung mga yan, na i-plot mo na siya, office furniture, etc. Ano na kasunod mong gagawin? Okay? Ang kasunod na natin gagawin, lahat ng naandun sa general journal ay ililipat na natin dito sa mga to. Okay? Isa-summarize na natin. Yan. Example ay ito. Nakikita po ba yung nasa screen? Yes, Na problem kasi medyo maliit eh. Nakikita kahit cellphone ang gamit. Yes po, yes. Okay. Paglagay lang. Lalagay lang ako ha, wait lang. Tuturuan ko muna kayo kung paano mag-posting. Para doon sa marunong na, good. Wala tayong problema. Okay. Sorry, ano yan? Hindi ko naririnig. May nagsasalita ba? Sample lang ito, sample lang. Kasi meron na akong tapos na problem nito. Tuturuan ko lang kayo kung paano gawin siya. Okay. Assuming na i-plot na natin lahat yung mga nasa T-account. Okay. Class, paano ba mag-posting or paano mag-summarize? Yan. So halimbawa, itong nasa left side natin ng mga general journal ay tapos na yan. Okay na yan. Wala nang problema dyan. Ang kasunod mong gagawin ay isa-summarize mo na siya. Ngayon, okay, tingnan mo, di ba? Ito naman ay naka-debit, ito ay naka-credit. Debit, credit. Ang gagawin mo lang, ililipat mo lang siya dun sa mga specific account niya. Isa-isa. Okay? Sorry. Okay. Ililipat mo lang siya na ganyan. Okay? So, paano natin gagawin yung paglilipat? Okay. Katulad nito, August 1, naka-debit yung cash. Okay, magkano daw? 150,000. So, ilalagay mo rito sa debit side ng cash. Okay, August 1. Okay na yan, ganyan. Magkano yung amount? 150,000 pesos. Okay. Ngayon,
Gagamitin na natin class itong PR code. Okay? Gagamitin na natin ito. Yung, ano bang purpose ng PR code na yan? Ang post reference. Kaya nga ang tawag sa kanya ay post reference. Ibig sabihin nagpo-posting ka na. Okay? Ngayon, assuming ha, na meron niyang account code. Halimbawa, 101, nandiyan nakasulat. Ito ay 201. Halimbawa, ganyan lang. Okay. Ang gagawin mo, class, to avoid double posting, once na mailagay mo na, katulad nito, si Cash, 150,000, nilagay ko na siya dito. August 1, 150,000, di ba? Ang gagawin mo, once na nakapag-post ka na, checkan mo siya ng maliit sa tabi. Anong ibig sabihin ng pag-check sa tabi? Ibig sabihin na i-post mo na siya para hindi mo makalimutan. Tama? Okay. So, anong katambal nitong debit cash 150,000? Di ba? Asuncion Capital. Nasaan ba si Asuncion Capital? Di ba ito? Okay. Ngayon, naka-credit si Asuncion Capital. Ganon din, maglalagay ka rin ng date, August 1. Magkano? 150,000 pesos. Na-i-post mo na, anong kasunod mong gagawin? Check. Diba? Summary na lang talaga siya. Punta tayo kay August 2. Nasan ba si office equipment na naka-debit na 60,000? Diba ito si office equipment? Lagay mo dito date, August 2. Magkano yung amount? 60,000 pesos. Okay, check. Kung walang account code, checkan mo lang. Okay, kung walang ganito ha, lagay mo lang check. Walang problema doon. Okay, basta ang purpose nun, na i-ano mo na siya, na i-posting mo na siya. Okay, kasunod, Asuncion Capital ulit. Nasaan si Asuncion Capital? Di ba ito? Okay, magkano? 60,000. Anong date? August 2. Lagay mo, August 2. 60,000 pesos. And then, check. Okay, August 3. Naka-debit ang cash. Magkano? 15,000. Lagay mo dito. Burahin ko nga lang ito. August 3. Magkano? 15,000. Ay, sorry, nabura. 15,000. Check. And then credit Asuncion Capital na naman. Okay, August 3. Credit 15,000. Check. Ay sir, paano to? Yung August 4 at saka August 5, pinagsama ko na ha kasi pareho namang no journal entry. Okay, wala kang gagawin. Okay, so skip mo na lang yung portion na yan. Yan yung time na wala ka talagang gagawin kasi wala ka namang isa-summarize dyan. So skip mo lang yung portion na yan. Checkan mo lang na ganito. Okay, punta ka na dun sa kasunod na date. Halimbawa, August 6, office equipment. Nasa si office equipment? Andito na naman, di ba? So August 6. Magkano yon? 30,000 pesos. And then, check. Kasunod naman, cash. Nasaan ba ang cash? Nasa credit. Anong date nan? August 6. So pupunta ka rito sa credit side niya. And then ilalagay mo, credit 30,000 pesos. 30,000. Check. Okay. Sige, continue pa natin. August 7. Hanggang dito tayo. Okay, hanggang dito tayo sa transaction 8. Office furniture. Naka-debit 12,000. Nasaan ba si office furniture? Di ba ito? Okay, lagay mo. August 7. Magkano? 12,000 pesos. Class, kung mapapansin mo, sa simula, lagi ako naglalagay ng peso sign. Okay? And then yung mga kasunod na figures, wala na. Okay? Para lang malaman na peso yung ginagamit natin. So, check. Ano naman na naka-credit? Accounts payable. Nasaan si accounts payable? Di ba ito? Okay. Maglagay ka ng date. August 7, and then credit 12,000 pesos. Okay, check. Last transaction. Halimbawa lang ha, last na ito. Tanggalin ko yan. Halimbawa, last na ito. Okay, nag-debit ka ng cash. Punta ka dito. Yan, magkano? 60,000 pesos. Check. And then last, professional income. Andito siya. Ito siya, di ba? Okay, anong date? August 8. Magkano? 60,000. Okay. And then, check. Ayan. Okay. Assuming, hanggang dyan lang yung transaction na. Assuming hanggang dyan lang yung transaction. Anong kasunod mo nang gagawin?
Okay? Assuming yan lang talaga yung nangyari yung transaction hanggang August 8 lang. Ang gagawin mo na ngayon, isa-summarize mo na kada account title. Okay? Paano gagawin? Okay. Lahat ng debit, ipag-a-add mo at lahat ng credit ay ipag-a-add mo. Okay? So, ganun muna ang gagawin ha. So, sa case, unahin natin si cash. Okay. Pag-a-add ko lahat ng debit niya, tapos ang credit naman niya, iisa lang. So, wala kang problema. Okay. Magkano ang total nitong lahat? 150 plus 15 plus 60. Okay? 225. 225,000. So ilalagay mo rito. I-rule mo siya. Ang tawag dito ruling. Yan, ni-ruler, di ba? Rule. Okay? Magkano? 225,000. Yan. Good. Okay. Ito, wala namang ibang amount kundi 30,000 lang. Ibaba mo lang. 30,000. Okay. Sir, ano pong gagawin kapag parehong may debit at may credit? Di ba kapag debit ang cash, nadadagdagan? Kapag credit ang cash, nababawasan. Ang gagawin mo, pag maminusin mo yung dalawang yan. Yung nasa kaliwa at saka yung nasa kanan, isusubtract mo siya para malaman mo kung magkano ang balanse talaga ng cash. So at this point, 225,000 plus 30,000, magkano? 195. 195,000. Tanong, saan ko ilalagay ang 195,000? Sa kaliwa o sa kanan? Kaliwa. Sa kaliwa, sa debit. Kasi mas unang-una, mas malaki yung amount niya. Tama ba ako? Okay. At saka ang ibig sabihin nun, may natira talagang pera, which is 195,000. So after mong i-deduct yan, ang ilalagay mo rito, 195,000. Okay, ngayon, yan na yung final amount. Sir, ano pong kasunod kong gagawin para malaman ko na final amount na siya? Class, di ba pag nung nag-aaral kayo ng mathematics at sinosolve yung value ng x at saka value ng y, pag may final answer ka na, anong ginagawa mo? Ang ginagawa mo nung una, di ba, halimbawa, the value of x is 20 pesos. Ang ginagawa mo, sinisirkelan mo, o kaya binabox mo. Okay, hindi ganun sa accounting. Okay? Anong rule sa accounting? Double rule. Yan. Kung kanina nag-rule ka, okay, ngayon double rule. So yan, lalagyan mo double ruling. Plus, ang ibig sabihin ng double ruling, ito na yung final amount. Okay, so sa case nito, 195,000 ang balanse ng cash. Kaya kapag tinanong ka, halimbawa ikaw si accountant o ikaw si bookkeeper, tinanong kita, magkano ang final na balance ng cash natin? Ang sagot, 195,000. Okay, yan ang natitira nating pera. Yan. Ngayon, anong mangyayari pag hindi mo nilagyan ng double rule? Yung mga accountant at saka bookkeeper, pag hindi nila nakita na may walang double rule yan, ang ibig sabihin, hindi pa yan final amount. Ibig sabihin, may idadagdag ka pa dyan. Pero sa case nga nito na naka-double rule na siya, yun na yung final na amount. Kaya kapag tinanong kita, oh, accountant, magkano ang final balance ng cash? Ang sagot, 195,000. Nagkakaintindihan po? Okay tayo? Malinaw? Yes, sir. Yes po. Sige, tuloy na natin. Okay. So katulad nito, assumption capital, wala naman siyang debit. So lahat credit lang. So magkano to lahat? 150 plus 60 plus 15. A total of 225,000. Tama ba ako? Dahil yan ang final amount ka, class, double rule. Kaya pag tinanong kita, accountant, bookkeeper, magkano na ang final amount ng capital ni Asuncion? Ang sagot, 225. Okay? Let's go to ito. Magkano yan? 90. Total mo lang. Wala namang credit. So yan na yung final amount. 90,000. Office furniture naman tayo. Iisa lang yan. O di yan double rule. Accounts payable natin, iisa lang, double rule. Ang professional income natin, isang final amount, double rule. Malinaw po? Ang pagpo-posting? Sir. Yes. Yes, sir. Sige, tanong muna. Hello po. Yes, hello. Sige, question. May question ba? Wala. Wala po sir, malinaw po. Thank you po. Malinaw na. Okay. Alam ko may question. Okay, so kung mapapansin mo class, ang critical portion talaga ay kapag nag-journalize ka.
Tama? Tama ba ako mali? Kasi di ba kapag sa journal entry at nagkamali ka, mali na rin yung ipo-posting mo. Di ba? So halimbawa sa case nito, halimbawa itong transaction ng August 6, nagkabaliktad. Okay, nagkabaliktad ka ng entry, ng journal entry. Malamang kapag pinost mo na yan, baliktad din ang pupuntahanan. Kaya kapag nag-summarize ka, mali na rin ang summary. Kaya ang sabi ko sa inyo, magpaka-master ka lang dito sa journal entry, the rest madali na kasi magsa-summarize ka na lang. Okay? At kung malinaw na itong portion na to, okay, ang gawin natin, tapusin natin itong transaction. Meron na akong nagawa actually na final. Tingnan mo yung kasunod na slide. Ayan. Nakikita po yung nasa screen kahit maliit. Yes po. Yes po. Okay. Ang nangyari dito, class, okay, ang ano dyan, na-post ko na lahat ng transaction from August 1 to August 10. So assuming lahat yan, lagyan na natin ng check. Okay, na-posting na yan. Lagyan ko lang muna ng check. Ang assumption na i-post na. Plus kapag nakita mo kasi nawala yung check dyan sa post reference, ibig sabihin hindi mo pa siya na-i-post. Okay, ngayon, na-posting na natin. Tingnan mo na itong mga T account. Okay? So, na-post mo na lahat ng transaction. Ayan. Balance na, final amount 191,000. Katulad nito, accounts receivable class, walang nakalagay. Wala kang na-post. Anong gagawin mo dyan? Dito. Okay? Lagay mo na lang 0. Tapos double rule. Okay? Kasi ang accounts receivable ay asset. Therefore, dapat yung final amount niya nasa debit. Kaya debit amount 0. Okay? Notes receivable class, double rule. Kasi yun na yung final amount. Office equipment, may final amount na 90,000, double rule. Kasunod, office furniture, final amount na 12,000. Kasunod, accounts payable, final amount na 12,000. Assumption capital, assuming na pag-add na natin yung mga yan, double rule, 225,000. Sir, paano to? Assumption drawings, wala. Wala namang drawing na nangyari. Saan ko ilalagay yung 0? Sa debit o sa credit? Saan? Sorry? Debit. Sa debit kasi di ba ang drawing ay laging debit by default? Okay, so 0. Okay, professional income, 60 plus 10, 70,000, double rule. And then last, okay, 8,000, double rule. Okay? So class, pag tinanong kita, how much is the amount or the final amount of accounts payable? Ito, masasagot mo na, 12,000. How much is the final amount of our capital? Amount 225,000. How much is the final amount of accounts receivable? O 0 po. Wala naman pong account, wala po tayong pautang. Di ba? Magkano ang winidraw ng may-ari? Wala po, 0 po. Wala po siyang withdrawal na ginawa. Excuse me, makiki-mute muna ako. Merong background noise. Yeah, thank you. Okay. So okay na tayo. Tapos na kayo sa step 3. May question kayo dito sa pagsa-summarize? Baka may question yung iba. Sige, okay lang, sabihin mo. Kasi kung wala, tatalon na ako sa trial balance. At ito, madali lang talaga. Hindi, madali lang to, madali lang to. Ang tanong ko nga dito, ang tanong ko dito, nagets mo na ba kung paano mag-posting? Yun muna. Gets na? Yes po. Madali lang yung paglilipat. Apo. Okay. Tapos na double rule mo naman na yung mga account, di ba? Yung final balances. Okay. Ang madali nan class. Yes po. Sa trial balance, kukuhain mo lang yung mga final amount. Yan, kukuhain mo lang yan, yung mga binibilugan ko. Pagsasama-samahin mo lang naman siya. Okay? So, tingnan mo itong uy, ano yun, sininaubo, baka may COVID ka. Wala po. Okay? Sige. Tandaan mo itong mga final amount na yan, ha? Yan. Yan yung mga pinagbibilugan natin. Yung may mga double rule. Ang gagawin mo lang naman class sa trial balance ay ito. Yan. Okay? Ito katulad din ito nung kanina. Okay? Ito yung final amount.
I-double roll ko lang ha. Okay, para hindi kayo malito. Ito din yun yung ginamit ko kanina. 0. Okay. Kasi hanggang dito lang yung lecture ko. Okay, alam nyo kung bakit? Kasi kung wala ka namang adjusting entry, ang kasunod na nito, financial statements, marunong ka nang gumawa ng financial. Pero ikakat ko na nga muna dito kasi hanggang trial balance lang muna tayo. Okay, class, tingin sa screen. Nakikita mo na yung mga final amount, di ba? Yung mga yan. Okay, ang gagawin mo lang, ililipat mo lang yan dito sa tinatawag nating trial balance. Okay? At ano ba ang trial balance? It is the list of all the final account na dinoble rule mo. Okay, so sa case nito, anong pangalan ng business niya? Asuncion Design Firm. Anong title nung ginagawa natin? Trial balance. Anong date ng katapusan ng August? August 31. Okay. Ngayon, itong mga to class, yung account title, saan ba yan galing? Eh di ba galing yan sa chart of accounts, kinuha mo lang. Galing din yan dito. Yung mga yan, inisa-isa mo lang. Pinagsunod-sunod mo lang din. Kung anong pagkakasunod-sunod ng nasa T account, yun din yung pagkakasunod-sunod dito sa trial balance. Ang ginawa mo dito class, inililipat mo lang yung amount. You still have debit at saka credit, di ba? So, ilipat na natin. 191. O ang accounts receivable, 0. Lagyan mo na lang na. Yan, ito yung time na pwede kang mag-hypen. Kasi pwede naman yan. O kaya 0, ilagay mo 0. Wala namang problema. Those receivable, office equipment, ano pa? Office furniture, ayun. Diba? O accounts payable, nasan siya? Credit, o ayun. Ascension capital, okay? Ayun. Ascension drawing, 0. Ayan. Walang amount. Professional income, 70,000. And then last, salaries expense, nasa debit. Ayun. Yan. Okay. Tanong, mahirap po bang maglipat? Hindi po. Hindi naman, Hindi po diba? sir, basta po tama yung nakalagay doon sa Basta tama yung nakalagay dito sa pinost mo, wala namang problema. Yes Okay. po. So halimbawa, nailipat na natin yung mga yan. Okay, buburahin ko, ang pangit ng tingnan. Nailipat na natin. Galing lang yan dito sa mga dinoble rule natin. Okay? Ang gagawin mo na ay katulad din ng ginagawa mo dito sa posting. Tinototal mo ang nasa debit at saka nasa credit. So itotal na natin. Okay? 191 plus 6 plus 90 plus 12 plus 8. A total of magkano? 307,000. Final amount, double rule. Yan. Okay. So na-total mo na. Ang pinaka nakakakabang part dito, baka hindi ka magbalanse. Okay. Kaya nga class, ang tawag sa kanya ay trial balance. Para kang nagta-trial and error. Okay. Baka mamaya, mas malaki yung debit kaysa sa credit. Eh di ba kaya nga ang tawag ay trial balance, dapat ay balance eh. So i-try natin. 12,000 plus 225,000 plus 70. Magkano? 307,000. Final amount yan, double rule. At yan, nakagawa ka na ng trial balance. Mahirap, madali. Medyo sir, pero pag tama sir yung sa journal, Exactly. Yan na po, sir. Exactly. Yes, exactly. Kaya sabi ko sa inyo, the critical portion is the journal entry. Ang pagpo-posting, napakadali, ililipat mo lang. Ang pagta-trial balance, lalo nang mas madali kasi final amount naman na yung inililipat mo. Okay? Ang pwedeng mangyari dito sa'yo sa trial balance class, hindi magbalanse yung debit at credit. Actually, pwedeng mangyari yon. Paano? Diba? Pag naglilipat ka, plus pag naglilipat ka nito, yan, halimbawa ito, naglilipat ka, diba? Ang nangyari sa'yo dito, yung cash nasa debit, nilagay mo dito sa credit. Tapos itong capital na nasa credit, ay nasa credit din. Parang nasa credit, o ay di ibig sabihin, nagkamali ka ng posting, diba? Dito mo na ilagay. O mali na yan. Pagdating mo sa trial balance, hindi na talaga yan magbabalanse. Kasi kung matatandaan mo, ang ginawa mo dito, pareho kang nag-credit, which is dapat isang debit
Isang credit. Okay? Malinaw po? Malinaw po. Malinaw Hanggang po. dito lang class ang aking discussion na hindi ko na patatalunin muna sa financial. Although, halimbawa lang, wala nang adjusting entry. Okay, kasi yun yung pag-aaralan natin kasunod eh. Adjusting entry. Kung wala nang adjusting entry, pwede ka nang gumawa ng financial statements. At sabi ko sa inyo, di ba dapat ang final output mo, marunong kong gumawa ng financial. Okay. Kung wala ka ng ibang gagawin, adjusting, pwede ka nang gumawa ng financial as long as meron ka class na trial balance. At as long as balance yan. Kasi kung hindi yan balance, mamroblema ka. Kailangan mo munang balansehin. Kailangan mong i-trace kung saan ka nagkamali. Okay? Kaya ang purpose class kung bakit tayo naglalagay ng checking dito sa side, kasi baka pala mamaya meron kang hindi na i-post. Madaling balikan. Okay? Assuming halimbawa class, hindi nagbalanse itong debit at credit mo. May lumulutang na 60,000. Halimbawa lang, mas malaki ang debit kaysa kay credit na 60,000. Tapos, siyempre, ite-trace mo kung saan ka nagkakamali. So, kaya yung may amount na 60,000, babalik ka doon sa journal entry. Halimbawa, napansin mo ito, walang check. Ito, walang check. Ibig sabihin, dyan yung kulang. Kailangan mo yung i-post para magbalanse. Halimbawa lang yun. So, yan. Halimbawa, ganyan. O, ipopost mo na siya. Madaling balikan. Kaya dapat naglalagay ka talaga ng mga tick marks. Palatandaan na na-post mo na siya. Para pag hindi nagbalanse ang trial balance mo, madaling balikan. Tama ba? Malinaw po? Yes, sir. Kasi kung malinaw, i-stop share ko na ito at Q&A portion na tayo. Okay? Para doon sa mga hindi pa, meron pa po bang tanong? Sige, itanong nyo na, mahaba pa oras natin. Any questions so far? Recorded ito recorded, kaya pwede mong balikan. Hanggang trial balance lang tayo. Question so far? Wala. Stop share ko lang ha. Wala, sir. Wala, sir. Parang gusto nyo na magtanghalian. Wait lang ha. Stop recording na tayo. Tapos naman na, okay.